dito kung saan matitibay lang ang natitira. Kung saan nagtatagisan ng tapang at galing. Mabiyahe tayo, hindi para sa karangalan. Ang pakla pala na ito. Kundi para sa katakam-takam na pagkain! This is a first for me. Binaki. Binaki sa Bukidnon. Napaka-corny. I love it. Mainit siya eh. Super gandang mga tanawin at isang one-of-a-kind adventure para sa part 2 ng ating month-long anniversary celebration. Ano sila? Dahil kami! Hindi ako naligo ng 2 araw. Pinakamay ko lang kiligili ko. Tulog! Hands up! This is Biyahe ni Drew, Cowboy Style. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Thank God it's Friday. At dahil dyan, tuloy-tuloy pa rin ang ating month-long anniversary celebration mga biyero. Pero kahit tumanda kami ng isa pang taon, hindi pa rin kami titigil sa pagbiyahe. This episode will take you to the home of the finest cowboys sa Impasugong Bukidnon. Isang bulubunduking paraiso ang Bukidnon. Maraming rancho ang matatagpuan dito. Mula town proper, maraming mga motorsiklo ang pwede niyong arkilahin upang marating ang Impasugong. Biyahero tip! Kung gusto niyong maging hassle-free at mas madali ang pagpunta rito, mas maganda na makipag-ugnayan muna sa local tourism office para matulungan nila kayo sa pwede niyong masakyan. Malay nyo, makakuha pa kayo ng discount mga biyahero. Lapit na tayo sa mga cowboys. And looks like, yun, tama nga. Usually as it may sound, syempre mga cowboys meron cowboy hat, cowboy boots, at mga cow. Meron ba mga cowgirl? Hindi na bago ang makakita ng cowboys dito. At ang pinakamalaking communal ranch ay matatagpuan sa Impasugong mismo. Sir, tumitingin pa lang ako, nanonood pa lang ako ng ginagawa nila. Parang napaka-rough tong sport na to, no? Parang talagang panglalaki lang po ba to? May mga babae din gumagawa. Meron babae. Meron din, no? Pero nakikita ko parang nakakatakot. Parang pwedeng mabalian yung tao. Well, parang binabalian na nga yung baka eh, pero... Yung baka yung binabalian, Hindi tao. So parang yung nakikita ko nga sa mga cowboys, parang wala silang takot. Di ba? Parang sila yung nananakot sa baka. Bukod sa pag-aalaga ng baka, kilala rin ng cowboys sa paglalaro ng rodeo. Isang laro ang rodeo na sumusukat sa kaling ng isang cowboy sa cattle herding. Yung unang nilaro nila, ano po tawag doon? Yun ang karambola. Karambola. Paano po nilalaro yun? Sa isang team, 4 na player. 4 na player. Bale, yung isang baka kawalan yan, huhulihin yun. Kasi Huhuliin nila yung nakawalang baka. Okay. sa pagkita ng takbo lang. Takbo. Hindi ka gumamit ng tali. Okay. Pati ng kabayo. Tatakbo lang sila. Walang kabayo. Tapos pag mahuli nila, yung mahawakan na, i-throw. I-throw? Throwing down. Oo. Tapos, talian mo pa. Tatalian. Tapos yun, taas ng Taas kamay. ng kamay. Nilalaro ang karambola ng dalawang magkalabang grupo na may tiga-4 na miyembro. Bago magsimula ang karambola, pipila ang mga manlalaro sa isang bahagi ng ring. At sa hudyat ay mag-uunahan silang magpabagsak ng baka. Isa na yata ito sa pinakadelikadong event sa rodeo. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, act like a local. In this case, I'll be part of the audience. Just kidding. Masubukan nga ang ginagawa nila. Pwede ba natin subukan, sir? Pwede. Sino ba yung mga kasama ko? Mga basketball player ba? Yung mga lalaki? Cowboy. Cowboy. Rodeo player. Rodeo player. Mukhang makakarambola ata ang tiyan ko sa kaba. Abangan nyo na lang mamaya kung kakayanin ko ang sumabak sa rodeo. Bukod
Bukod sa mga cowboy, kilala rin ang Bukidnon sa pagkakaroon ng ekta-ektaryang taniman ng mais. At dahil dito, isang local delicacy ang naisipan ng mga taga rito. Because exploring is learning at the same time, ang na-discover ko this trip sa Bukidnon ay, ang Bukidnon pala mayaman sa cornfields. And the old-fashioned and the traditional way of them prolonging the life of corn after harvesting ay naglalagay pala sila ng asin. Now, may mga ibang tao, may mga ibang households, they thought of other ways para ma-prolong yung, I guess, buhay, shelf life ng mais. At isa na dyan ay si Inang. Hello po. Hello po. Ayan, si Inang po, ginawa niya, imbis na asin, naglagay siya ng asukal. Yun yung kanyang delicacy. Question, bakit po binaki ang pangalan? Ano ba yung sabihin ng binaki? Binukid ang binaki. Binukid. Parang binukid. Oo. Yung mga unang tao dito. Binukid. Gumagawa kasi sila ng ganito. So, tinawag... Pero iba. Pagkatapos nilang kudkurin, lagyan ng asin, babalutin, pahiga ang luto, ganyan. Sa amin, hindi, patayo. Patayo. Bakit po mahalaga yung yung orientation po? Bakit mas maganda kapag nakatayo? Pag pinahiga, aagas yan. May ingredients Oo. naman. Sila kasi asin lang at saka kuan. Kumbaga kanya-kanya naman yan eh. Kanya-kanya pagluto. Opo. So, pagka-harvest niya ngayon, ano pong ginagawa niyo sa mais? Dinidikdik. Kinukudkod. Ang ginigrate. Kumbaga, ayun, yun. Ito, gamit-gamit yan. Para maiwan yung balat. Kasi yung balat, pag nasama dyan, magaspang. 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 Kaya ang kinukuha lang namin yung yung laman. Yung laman lang. Tapos blender namin, gano'n. So pag na, kudkud na, ayan na. Ano pong mangyayari? Lagyan mo ng ice pati saging. Ay, hindi pala yan. Mais kunyelo pala yan, sorry. So, gaano katagal niyo na pong ginagawa to? Sa akin, siguro mga 30 years na. Oh, 30 years. Ang frequency mo, 30 years. Mga 30 years. So, kumbaga parang pasa-pasa na lang to, naging kilala na lang na pwedeng gawin tong delicacy nito. Dahil sikat na local delicacy ito sa Bukidnon, maaari nyo itong mabili kahit saan. Pwede ba ako makatikim man, Nay? So, syempre, yung balat na mismo ng corn, yun na rin yung ginagamit yung Opo. Yun. Paano kainin to? Parang suman. Parang suma. Okay. Okay raw. Tapos, hindi na kinakain yung balat, na? Masarap po pag mainit. Meron po siyang lasa. Lasang mais. Lasang mais, lasang gatas, margarine. Lasang mais. Pero yung texture niya, parang tinapay. Tinapay na kanin. Or, sa mga nakakaalam ng texture ng couscous. Gawing couscous, parang yan eh. Grain din yun eh, pero maliliit. Maliliit yung butil. Pag niluto nyo, ganun din yung texture. Wow. Interesting. Pwede. Astig. Napaka-corny. I love it. Sarap po siya. Lagyan naman ako, hindi mo na. Magsisinungaling eh. Kakaiba lang siya. Usually, di ba, kinakain natin yung mga kakanin, suman, paulit-ulit na lang, paritsa, espasol. This is a first for me. Binaki. Binaki sa Bukidnon. Kain tayo. Sa halagang 10 piso lang, tsak na gutom! No more kayo dahil sa binaki! Makayanan na kaya ng aking sikmura ang makipagkarambola! Kala ko pwede lang tayo bumili ng delata ng corned beef sa supermarket. And what's an anniversary episode without our super favorite food venture? Bami's pretty good. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Kilala po ang Bukidnon bilang home of the finest cowboy kasi po
marami pang mga cowboys. It started way back early. Marami silang mga rancho yata, mga rancho ang ano dito sa Bukidnon. So they were trained by the Americans hanggang na-carry over na yan sa from generation to generation. Okay, fine. I admit it. Medyo kinakabahan ako. Okay? Kayo kaya yung makipag-wrestling sa mga baka. Hindi ba kayo bakabahan? Kabahan? Alam niyo, may nakalimutan kasi tayong gawin eh. Dapat kapag sasabak tayo sa ganitong activities, alamin muna natin what to expect. Okay, sipa ka. Siyempre, matagal na nilang ginagawa to. No? Ako, ngayon ko pa lang itong susubukan eh. Ano po ba yung kailangan kong isipin at tandaan? Na, kanyari, ano pwede kong hawakan? Ano pwede kong hindi hawakan sa parte ng baka? Kailangan nawakan ng ulo. Hindi yung buntot. Buntot? May nakikita ko parang hinahawakan yung tenga. Pwede yung teka, kahit saan. Parang naalala ko, nung high school ako, hinahawakan yung tenga ng nanay ko, hinahawakan ako ng tenga. Parang ganun lang. Ligo nga dito! Parang ganun lang. Pinapagalitan ako. Hindi yan laro? Hindi. Sa larong karambola, unang inaasinta ang ulo ng baka para mas madali itong mapatumba. Kapag napatumba na to, kailangan mong itaas ang inyong kamay para malaman kung sino ang pinakamabilis sa mga kalahok. Parang classroom recitation lang. Hindi ba pwedeng kausapin mo na lang yung baka na parang pag-usapan natin to, inuman na lang tayo, patumbahin kita? Hindi. Wild yun? Wild? Hindi sila nakikita. Pag maglabas ako ng bote, hindi pa rin. Hindi. Mukhang mahirap man. Team effort ang larong karambola, kaya tulong-tulong ang mga cowboy sa pagpapatumba ng baka. Oras. So, bahala na ako kung paano nyo patutumbahin, basta kailangan patumbahin. Maglagay ng banana peel para madulas yung... Hindi naman pala. Sige na nga. Tama na ang mga palusot ko. I'm ready! Sabak na! I'm sure, isa ito sa mga rare moments na hindi kayo mapapa you love my job. Ano? Talo sila. Lawak kami. Hindi ako naligo ng 2 araw. Pinamoy ko lang kiligili ko. Tulog. Hands up! Good cow. Yeehaw! Talagang fulfilling kahit medyo makapaghihininga ang ginawa natin sa karambola, no? Ay, nako. Kayaan. Mga biyeros, tuwing fiesta ng Impasugong nyo lang pwedeng mapanood at masubukan ang Be Like a Cowboy Experience. Nagaganap ito sa buwan ng Setyembre. Napaka-intense talaga ng ganitong laro, kaya iiwan ko na lang muna ang next activity sa mga eksperto. Nagmula ang team roping sa nakagawian ng cowboys na paraan para huliin ang isang baka kapag kailangan itong gabutin. Ano po yung isa? Nakita ko 2 kabayo, tapos pinagtulungan nila isang baka. Yun ang tinatawag na team roping. Team roping? Team roping. Ano yun? Parang team building. Western style. Western style. So yung isa, nakita ko parang pak! Nilaso niya ang leeg. Yung isa doon sa paa. Sa paa. Pag matalian na yung paa, hihilahin niya yun. Tapos taas ang kamay. Tapos na yun. Well done. Ganun na. Sa totoo lang, naawa ako sa baka. Pero kung ito talaga yung kultura nila dito eh. Parang ayoko na muna kumain ng baka. Naawa ako sa kanila. Mga 1 month. Yung mga 3 weeks. 2.5. May steak daw doon, sir. Angus beef. Well done. Speaking of Angus beef, isang kainan ng sikat na puntahan dito tuwing merienda. Ang restaurant na to ay madalas dinarayo ng mga local at turista dahil sa kanilang Angus beef burger. Dito, sa halagang 165 pesos, makakatim ka na ng masarap na 100% beef burger. Pwede na, di ba? Kung hilig nyo naman na mas heavy na kainan, bakit di subukan ang susunod nating putahe? Sa isang sikat na stopover restaurant na makikita sa Impasugong. Yan yung bus. Yan yung bus na dapat sasakyan ko. Pero
Wala eh. Kausap ko kayo eh. Hindi, alam ka lang. Pinapakita ko lang sa inyo na itong rodeo grill na to ay just off the highway. And that highway, papunta doon, going to Davao or Jensan. Dito, pabalik ng, nasa bukid na tayo, no? Pero pabalik yan ng Cagayan de Oro. Now, one of the reasons why marami daw or sumikat daw itong rodeo grill is because 1, it's off the highway. 2, malinis. 3, nasa tuk-tuk ka eh, di ba? Sa bukid doon, so parang ang sarap na stopover. And 4, actually, ilang hours from Cagayan de Oro Airport, or Lagindingan ba tawag doon? Oo, sa Misamis Oriental. 2.5 hours coming here, parang wala akong masyado rin nakitang parang restaurant. May mga sari-sari store, pero parang walang solid na restaurant katulad ng Rodeo Grill. So come to where the flavor is. Come to Rodeo Grill. Ando pala yung pagkain natin sa hotel. Tinatangkilik ang lugar na to dahil sa kanilang masarap at mainit na lugaw. Ay, lomi pala. Teka, lomi? Pag ginawa kasi sa bukid doon, kaya naman tinatangkilik ang mainit na sabaw tulad ito. So, ano nga ba yung sikat nila na pagkain dito? Dahil nga sa klima na medyo malamig. I call this yakap weather. Yung pwede ka mag-jacket, light jacket, pero pwede ka rin magtanggal dahil gusto mong malamig. Diba? Pero anyway, ang kanilang specialty ay ang kanilang lomi. Siyempre ang lomi, opo, hindi lang po sa Batangas sinaserve ang lomi. For 150 pesos, makahihigop ka na ng masarap na sabaw na dinirayo ng marami. Mainit siya eh. Mainit pa siya. Yeah. In fairness, lomi's pretty good. Meron silang usual kinilaw, meron kang sinuba, inihaw, kinilaw, at tinolang isda. Okay. So, tirahin naman natin to. I mean, I'm sure it's not gonna be different from all the sinugbas. It's also good. Haluin na natin. Kung bitin pa kayo sa lomi, may iba pa kayong pwedeng tikman. Tululawin na ba kayo mga biyero? Sarap din dito dahil, wala lang, yung setup lang nila, Timo. Ganda yung pagkakat ng grass. Bermuda na may halong Carabao grass. Meron silang nipahat sa loob, labas. Meron naman silang parang indoor, no? May screen lang din, pero mostly din pupunta yung mga tao dahil kahit paano turo-turo din sila eh. Feeling ko, mas okay kapag pumunta ka dito sa Rodeo Grill, mas okay na kumain kayo dito sa labas. Simoy ng hangin, naririnig mo yung mga truck at mga bus na dumadaan na, hey, hindi ko sinasabi naman na super therapeutic, pero wala lang, di ba? Parang you're here, outside. And not only that, meron pang videoke. At may mga pulis. Nahuli na ako. Bakit ganun? Kapag malamig ang panahon, parang lahat ng pagkain masarap. Parang kape. Kapag yakap weather, perfect din ang kape. 30 minutes from Impasugong, pwede nyo bisitahin ang sikat na pasyalan ng coffee lovers like me. Nagsimulang mag-roast ng sarili nilang kape ang mga monghe matapos silang turuan ng isang coffee expert noong 1950. So mga bihero, this is the coffee farm ng mga monks. So from planting, harvesting, even roasting, they do it here. Kaya yung mga turista, pwede nilang matikman dahil mayroon ng store dito ang mga monghe na binibenta nila yung sariling coffee beans na hina-harvest nila at niro-roast nila. At mamaya susubukan din natin yan. Sakto dahil dito tayo sa mataas na lugar. Sarap uminom ng kape. At perfect yung pampapasulubong. Kilala ang Monk's Blend sa Bukidnon na premium quality coffee. Ang maganda pa, wala itong halong preservatives. Perfect pasalubong ang Heaven Sent Coffee na to.
Hallelujah! Bago pa mapunta kung saan ang usapang to, tikman na natin tong kape na ipinagmamalaki nila. Naka-experience na ako ng a couple of retreats. Buti hindi ako nasunog, no? Pero ang hinahanap-hanap ko during those retreats, dahil usually nasa malamig na area yan, Tagaytay, Baguio, ang hinahanap ko yung pagbisita ko sa cafeteria. Dahil sa cafeteria, syempre may pagkain. Pati yung kape. Kahit na instant coffee, basta yung parang meron ka lang hinihigaw na mainit. Eto, sakto to dahil, yun mo, yung kanilang produkto, kape. Diba? So, let's check it out. Ayos naman. Ayos naman siya. So, meron kaming insider na nalaman namin na yung coffee pala na ginagamit sa isang commercialized brand of ice cream, na coffee ice cream, ay nagagana dito. It's trivia. Hindi lang kape ang pinagmamalaki ng mga monghe ha. Sa katunayan, mas kilala sila dahil sa tinatawag na Chapel of Transfiguration. So kakapasok lang natin dito sa monasteryo ng mga monghe. Yan. Pinara agad kami dahil we have to take precaution because we need to follow their proper attire. Hindi ka pwede magsombrero, hindi ka pwede nakasando kapag babae ka. Yung mga skirts and shorts, jersey bawal, shorts din para sa mga lalaki. So ang mangyayari, bibigyan tayo ng mga palda ng security guard. Pero pag nakapantalon ka, no problem. Kapag naka-long sleeves ka, no problem. But this one is what they gave us. Kapag meron na tayong skirt, nirespeto na natin kanilang patakaran. Pwede na tayong pagkilala kay Father. Sa Malaybalay, Bukidnon, makikita ang pinakasikat na mala-pyramid na simbahan na obra ng isang national artist. Isa ang Chapel of Transfiguration na pinakasikat at huling ginawa ng national artist for architecture na si Leandro Locsin. I'm sure I said this already. I'm not a very religious person, no? But marami rin tayong nabisita ang mga churches. This particular one looks very beautiful. I mean, you don't need to be religious para ma-appreciate mo yung ganda ng structure. Kung hindi kayo ganun karelyoso, pwede rin kayong pumunta rito para sa konting art appreciation. Kung may sobra pa kayong oras, pwede nyo rin bisitahin ang museum na matatagpuan sa vicinity ng Monastery of Transfiguration. Dito, iba't ibang vestment o kasuotan ng mga pari at monghe ang nakadisplay. Importante sa kanila ang katahimikan, kaya kapag bibisita ka rito, dapat nating tandaan na maging tahimik at igalang ang lugar. Kaya, shhh! You know, yung mga monks, they're very strict. Very, very strict. And that's why you have to proceed with caution. You have to proceed with utmost respect. Sabihin natin kung kasama ako sa isang retreat group, this is a perfect place just to, I don't know, reflect. Diba? Be one with nature, be one with God if that's what you're looking for. And Susunod! Patuloy pa rin ang pagkilala natin sa Cowboys of Bukidnon. Ang mga cowboy ba, playboy? Merong hindi, meron ding playboy. meron doon, meron din. Mayroong playgirl. May plague. And ano to? May bago na ba akong ho-host? Marami kaming nahuli. Dalawa. More than one yun. Sabihin, dalawa. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? So nag-iiba-iba pala yung pangalan ng Bukidnon. Kapag tanghali, Bukidnon. Kapag umaga, Bukid Maga. Kapag gabi, Bukid Gabi. Kasi pag 12 na nga, noon na, so Bukid noon. Dahil ang landforms dito halos mga bukid. So, doon na-derive yung pangalan na Bukidnon. Kasi wala kang makikita dito na halos
May mga areas ng mga plateau, pero lahat talaga sa paligid, mga bukid. Galing siya sa word na Highlander. Kumbaga, ang mga tao ay naninirahan sa bukid. Halos na mga tao sa bukid nun ay naninirahan sa bukid. At puno-puno ng bukid ang bukid nun. Maraming paraan para marating ang Bukidnon. Kung manggagaling sa South, pwede nyo marating ang tinaguriang home of the finest cowboys sa pamamagitan ng paglipad sa General Santos o kaya sa Davao City. But in our case, from Manila, we took a flight going to Cagayan de Oro. From Laguindingan Airport, bumiyahe naman kami ng 2.5 hours by land para marating ang ipasugong Bukidnon. Hindi mahirap puntahan ang lugar nito dahil paglabas pa lang ng airport, maraming van ang pwedeng masakyan na magdadala sa inyo sa terminal ng bus sa Cagayan de Oro. Mula rito, may mga bus na masasakyan papuntang Impasugong. Wala nga lang direktang bus. Bukidnon ang last stop na to, kaya bihero tip, maghanap na lang kayo ng mga bus na dadaan dito tulad nito. Hindi pa masyadong kilala ang bayan ng Impasugong sa mga turista dahil dito medyo limitado pa ang mga lugar na pwedeng matulugan. Pero may limitasyon man, meron pa rin dito ang accommodations for all types of biyeros. Isang resort ang nag-offer ng accommodation for a big group like us. Starting at 1,000 pesos per night, pwede mo nang marentahan ang buong bungalow type na to. Oh, pwede, di ba? Nothing too fancy dahil nga, syempre, managed by the LGU. Yung tinulugan ko kagabi ay 1,000 pesos, good for 4. Actually, 2 in yan. Side by side. Dito naman natulog yung hawak ng camera. Pasok kayo. As you can see, pagpasok nyo, meron kang 3 bedrooms. Meron kang 2 bedrooms. And 1 bedroom will look like this. Yan. Good for 2 na yan. Okay. Papansin nyo, walang ceiling fan, walang aircon. Dahil hindi kailangan. During the day, medyo hindi malamig. Pero during the night, yun, parang gusto mo nang may kaakap pa. Nahanap-hanap pa ng asawa mo. Pero kung ayaw nyo magrenta ng buong bahay dahil konti lang kayo, meron mga lugar na pang solo o pang dalawahan lang. Sa halagang 500 kada tao, pwede na kayo mag-rent ng isang kwarto ni Mrs. o ni Travel Buddy. Pero kung Lone Ranger ang biyahe mo, pwede kang pumunta sa Malaybalay, Bukidnon. Doon kasi, maraming retreat houses ang nag-offer ng accommodation sa mga biyaherong naghahanap ng peace and quiet. CR, simple. They will give you your toilet paper. Hindi ka na nila bibigyan ng soap, shampoo, toothbrush. Very bare. Kayo na po magdadala niyan. Tubig. Wow, malakas ang tubig. Dito naman sa Mindanao, malakas ang tubig eh. Masarap ang tubig. Hindi ka naman inom pero pwede mo inumin. Malamig yung tubig. So, biyahero tip, mas maganda nang maligo ka kapag may araw. Kasi kapag gabi na, lamig. So yun, second bedroom. There. Okay, good for 2. You have your living room. I guess, pwede ka pa maglagay ng different beds. But yeah, ang pinakamalaki nila though is a dormitory and it's good for 7, babayaran nyo 3,000. Okay? Simple, pero guess what? Sarap ng tulog ko. So, gano'n tayo? Okay, dami natin pwede magawa dito eh. Hey, let's go! Hindi lang ang karambola ang meron dito sa Impasugong para sa aking cowboy experience. Kuya, anong gagawin natin sa susunod? Gumamit tayo ng... Yan, gamit tayo ng laso. Sige, alam mo, kaya ko naman sumakay ng kabayo. Hindi naman ako professional, pero hindi pa ako marunong magbato ng laso eh. Turuan kita. Sige po, paano ba? Dito, ang hawak mo. Ganyan. Tapos yun, ikot mo sa itaas. Ikot sa taas. Kailangan ka ba sumigaw? Ay!
hindi na kailangan. Pwede rin. Background. Oh, yan. Okay. Tap, yan ha. Yung remote, yan. Pag na, palabas na yan yung baka, gilain mo. Ayun. Nagmula ang rope and tie sa kagawian ng mga cowboy sa paghuli ng mga baka tuwing kailangan silang painumin ng gamot o kaya ay lagyan ng tatak. Dito, pabilisan ng mga cowboy sa paghuli at pagpapabaksak ng isang baka gamit lamang ang laso ng kanilang hawak. Ayan, sir. At saka ba isang Sabay, ganun. Hila. Yun. Busal yan. Yung sa kuwan ng baka. Pagkatapos ng training, time to test my newly acquired skill. Saan pa ba natin pwede subukan ito? Kundi sa isang malaki at malakas na baka! Dito. Mali. Malapit na. Hindi madali ang rope and tie. Kailangan mo kasi ng tamang timing at mahabang pasensya para ma-master mo to. Excuse me. Baka pwede kang pumasok lang sa loob. Ito, ayun, pasok lang. Ganun lang naman. Kakausapin mo lang naman siya. Ano? Approve. Pwedeng isda na lang yung play natin. Mas hindi komplikado ang isda. Di ba? Mukhang masakit to eh. Parang feeling ko gusto ko maging vegetarian. Alis tayo? Isda baka mo? Meron din yan dito sa Impasugong. Sa katunayan, may isang kainan ang pinupuntahan ng mga turista dahil sa kanilang sariwang isda. Isda dito is yung tilapia. Meron din kaming hito. Sa Aqua Farm na to, pwede mong lutuin o ipaluto ang mga isda nyong nahuli. Maraming klase ng isdang pwedeng ipaluto, pero ang pinakasikat dito, ang kanilang daing. Pwede mo rin subukan manghuli ng isda. Tulad nila. Teka, cameraman ko ba to? Balak pa atang mag-co-host to ah. Aber, tingnan nga natin. Yan sir, mukhang meron na. Sir, pwede ah. May ito sir, mga ilang kilo yung mga ganito sir, makuha. Sa 1 kilo, ilang piraso? 2 kilo. Dalawa 1 kilo? Para sir, lutuin na natin to. Ano bang masarap dito? Prito. Oh, di ba? Mukhang na-relax ang co-host ko sa ginagawa niya. You love my job, ha? Marami kaming nahuli. 2. More than 1 yun. Sabihin, 2. Hindi lang sa mga cowboy naging kilala ang Impasugong. Naging paboritong lokasyon na rin ang bayang ito ng ilang bigating pelikula. Isa na rin ang pinakamalaking communal ranch sa Bukidnon. Dito malayang nakakapag-alaga ang iba't ibang may-ari ng mga baka at kabayo. Hindi, gusto ko malaman. Alam ko na, pag cowboy ka, meron kang sombrero. Ba? Oo. Kapag cowboy ka, meron kang boots. Oo. Kapag cowboy ka, kailangan ka bang naka-long sleeves na blue? Blue. Light blue. Floral. With pink phone. Matagal niyo na ginagawa to?
Hindi yung pagkain ng manok ha. Matagal yan. Pag sinabi mo ba pagiging cowboy, ano ba ibig sabihin nun? Hobby lang ba yun? O talagang ang cowboy? Kinahiligan. Trabaho niyo na ba yun? Ganyan? Trabaho na. Kapag sinabi mo cowboy, ano ba ginagawa ng cowboy? Bukod sa pagsakay ng kabayo. Kahit ano. Basta gawain dito sa ranso. Katulad ng? Tulad ng pagtatanim ng damo para sa mga baka. Okay. Ang cowboy ay isang tagapangalaga ng mga kabayo o baka. Kadalasan sila ay nagtatrabaho sa isang rancho ng mga hayop. Bakit niyo pinili tong profesyon na to? Kinalakan niyo na ba to? O dahil nakita niyo sa mga tao, parang gusto kong maging cowboy Paano ba? Yun na, sunod-sunod na nga kasi yung mga uncle namin mga cowboy din kaya mga cowboy din namin. Pero dahil, ilang henerasyon na sa pamilya niyo na cowboy? Pangatlong henerasyon. Kapag bata kayo, nakikita niyo yung tatay niyo, cowboy na. Gusto niyo maging cowboy din, parang ganyan din. Ayun. Kasi pagalahi ng mga cowboy. Pagalahi ng mga cowboy. Ang mga cowboy ba playboy? Hindi. Meron ding playboy. Meron doon. Meron din. Mayroong plague. May plague. Alam niyo bang 18 years na silang sumasali sa iba't ibang rodeo competition sa bansa? At 10 years lang naman silang champion? Sila na ang certified cowboys. Bigay niyo na. Bukod sa yung araw-araw na ginagawa nyo, ano pa yung masarap sa pagiging cowboy? Kasi doon ka masaya sa ginagawa mo Ang masaya sa amin kapag doon kami sa kompetisyon namin. Yun yung masaya. Kasi lahat na players makasama namin doon sa lugar na paglaruan namin. Kumbaga, ano to? Kada taon ba to? Kada linggo? Kada buwan? Ano ba? Depende sa may invitation sa ibang lugar. Tulad ng Masbate. Pero syempre, bago matapos ang ating pagiging cowboy, hindi mawawala ang ating Eat Like a Cowboy experience. Isang local dish ang paboritong kainin ng mga cowboy kapag nasa rancho sila. Yung native na pagkain. Hindi naman puto kabayo. Hindi. Manok. Lagbang ang tawag sa tradisyonal na pagkain ng mga cowboy. Ginagamitan nila ito ng native chicken na kadalasang alaga nila. Dahil madalas mainit sa rancho, hilig nila magluto ng masarsang pagkain. Paano po ba kinakain to? Subo mo lang. Subo lang? Parang inadobo, no? O hindi? Adobo. Halang-halang adobo. Tawag na lagpang. Lagpang dito sa... Lasang manok Oo, buti hindi kabayo. Sinasakyan kasi yun. Ano siya? Native. No? Native. Tapos meron siyang luya. Luya at saka sili. Luya, sili. Kasama ba itong insekto? Hindi. Pwede rin. Ay, mga pugengs. Mga puging. Hindi kayo. Ayos Pag natutulog ba kayo, nakasuot pa rin sombrero nyo? Hindi. Siyempre hindi. Hindi na. Kala ko si Kuya Kim ganun din. Pag naliligo. Siguro. Lumalangoy, meron sombrero. Siyempre, hindi natin palalampasin ang biyahe ito nang walang water adventure. At hindi lang cowboy ang nakausap ko, pati na rin ang ating pambansang kamao. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Sama ka sa biyahe ko? Napakot ba kayo sa ating rodeo activities? Well, let's reward ourselves with a relaxing adventure. Hindi lang mga bundok ang meron dito sa Impasugong. Dahil alam nyo bang pwede rin kayong mag-falls hopping sa lugar na to? That's right mga biyero, hindi lang isa, kundi 3 ang waterfalls na makikita nyo rito. At ang lahat ng yan ay nasa isang lugar lang, sa Cedar. Only 10 pesos lang po. Pagkapasok niyo po sa entrance, may enjoy niyo na po yung 10 pesos niyo sa falls hopping, yung maliligo sa swimming pool, sightseeing.
bawal dito ang mga hard liquor at magtapo ng kahit anong basura. At dito makikita natin yung mga basura, basurahan kung saan natin ilalagay. At bawal kung maliligo tayo sa swimming pool, hindi tayo dapat magamit ng mga sabon o shampoo. Kaya maraming salamat sa inyo. Teka. Hindi pa tapos ang ating meet and greet activity sa Bukidnon. Nagpapasalamat ako kay Manny Pacquiao. Talagang grabe. Jensen, ilang kilometro din yan. Tapos nagtitraining ka pa dahil may labang ka pa doon sa May. Baka talaga, Manny. Tapos sukat na sukat sa iyong suit. Ito ba ang pambansang kamao? Para malaman talaga natin kung totoong Manny Pacquiao, pakita nga yung abs. Private. Alam mo naman kasi, makikita nila ko pag nasa... Hindi lang pala sa mga pelikula makikita ang cowboys. Oh, yan! Bulog! Handa! Mapalad ako na sa aking pagbisita sa bayan ng Impasugong, nakasalamuha at nakausap ko ang mga makikisig at malalakas na cowboy sa bayan na to. Kahit ako, napapasabi ng hashtag, I love my job. Pwedeng isa na lang yung play natin. I mean, parang hindi ko na kailangan tikman yung mga ibang pagkain. Buti na kasama ko yung BND crew. Hindi kang pumasok lang sa loob. So, ayun, pasok lang. Yun! Matutubo din yung bigote mo dito. Dito lang tumutubo eh. Binaki sa Bukidnon. Talaga namang nakamamangha ang ganda ng bayan at ng mayamang kultura at tradisyon nito. Hanggang sa muli, Impasugong. Anong airport, diretso agad tayo sa isla. Doesn't hurt to dream too much. But ngayon, actually, we're gonna be living a dream.